O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y binibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang aking paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaliang ito. At ganun din po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila, sa ating mahal na po kunsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay, higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, talagang napakahiwaga po ng Ama, ng ating Diyos na buhay natin pinaglilingkuran. Sa mga sandali pong ito, hindi po ako ang nakatalagang bilang isang facilitator. Subalit ika nga po, hindi ko man ito kagustuhan, subalit batid ko ito'y kagustuhan ng Ama. Amen po ba? Mga kapatid, sa umaga pong ito, wala po akong tangan na kung sino po ang magsisipagbahagi. Subalit, ika nga po, sa kabila po ng mga kapatid natin narito, nais ng Ama na ang kadakilaan niya ibahagi sa atin ng ating mga kapatid na sa Kanya ay nakakamit ng mga biyaya at pagpapala. Bagamat wala po ang tinatangan na ika nga kung sino po magtatayo sa ating harapan, akin na lamang pong lalapitan. Bagamat kasi po karamihan, hindi ko po halos, lalo na mga pasyente, hindi ko po batid ang kanyang mga pangalan. Subalit, ito po'y taus-puso ko silang lalapitan. Ay, kapatid na Pelya po pala. We praise and will thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang papurihan at pasalamatan ka ngayong oras na ito. Nawa ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu ang manguna hindi bilang pangat katao sa pangalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon sapagkat ako po ay napili ng ating Panginoon upang magbahagi ngayong oras na ito. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kaganapan na nangyari sa akin nung Biyernes po ng gabi. Nasa hating gabi na po nang ipikit ko po ang aking mga mata, subalit nangusap po ang Panginoon. Binigyan niya po ako ng isang pagninilay na ang binigay po niyang pagninilay sa akin ay isang kandila po. Habang nakapikit po ako, sabi po ng Panginoon, anak, pagnilayan mo hambing sa isang kandila. Ang kandila ay kapag sinindihan mo, nag-aapoy, lumuluha. Pag ito'y pumatak sa iyong balat, masakit. Sabi po ng Panginoon, yan ang pawang katotohanan, anak, na sa bawat pinagdaraanan ng mga tao, masakit man, lumuluha ka man, subalit kapag ako ang iyong tinanggap sa iyong buhay, lahat ng ito'y maiibsan. Buhay po pa ang Diyos. Nung pagkatapos po niyang nangusap sa aking kaisipan, sabi ko po, napakabuti mo, Panginoon. Nawa po lahat ng tao makadama ng ipanadadama mo sa akin. Ang sabi po niya, yan ang bawang katotohanan, anak. Hindi lahat makakadama sa akin. Subalit kung sino man ang naniniwala at nagtitiwala
sa aking banal na espiritu. Sa bawat araw ng iyong buhay, ako'y iyong madarama. Purihin ang Panginoon. Isang kaganapan po pagkagising ko po sa umaga, nagpuri po sa Panginoon. Paglabas ko po ng aming tahanan, pinuntahan po ako ng aking tatang. Sabi po niya, "Anak Eka, pumunta ka Eka sa baba mo. Kasi Eka, masakit ang nararamdaman." Agad po akong dumulog sa ating Panginoon at nag-text po ako sa mahal na Apo. Ang sabi ko po sa mahal na Apo, "Apo, patnubayan niyo po ako. Hahaplusin ko po ang aking baba sapagkat masakit po ang kanya nararamdaman sa pamamagitan po ng patnubay at gabay ng banal na espiritu. Inaangking ko po ang karamdaman po ng aking baba ay maibsan." Noong po nagpunto po ako sa kanyang tahanan, hinaplos ko po. Pagkatapos ko pong hinaplos, binigyan ko po ng dahon-dahon na alam ko din po na may patnubay na din po ng mahal na Apo. Sapagkat ako po, pag po nag-text po ako sa mahal na Apo, napakalakas po ng pananalig ko sa ating Panginoon. Ma-receive lang po yung text ko. Inaangking ko na po na ang kagalingan po ay makakamtan na po kung sino man po yung taong nagtitiwala at nananalig sa kanyang kalooban. Ginawa ko po ang marapat na alam ko po sa patnubay ng Panginoon, kakamtan po ang kagalingan ng aking baba. Pag-uwi po namin ng tahanan, pagkagabi po, pinuntahan po ng aking tatang. Pag-alis daw po namin ng tahanan, nakatulog na po daw yung aking baba. Purihin ang ating Panginoon. Nung pong gabi, tumawag po ang mahal na Apo. Kinamusta nga po. Sabi ko nga po na maraming salamat po Apo sapagkat bilang pagkatao wala po akong kaalaman. Subalit sa patnubay at gabay ng banal na espiritu, nakatulog po yung baba ko, magaling na po. At ang sabi po ng mahal na Apo, "Sige Eka anak, sa Lunes Eka, papuntahin mo na lang siya sa dambana." Yan po ang sa bawat araw ng aking buhay kung bakit ako po'y patuloy na nagsusumakit, nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Ama sapagkat hindi po bilang pagkatao kung ako'y gumaganap, kundi po sa kalooban po ng ating Panginoon sapagkat kung bilang pagkatao, hindi po ninyo ako makikitang magsusumakit na magsusumikap na magpunta dito sapagkat napakarami pong obligasyon bilang pagkatao. Subalit, lahat po ng iyon, inalis ko na po sapagkat maligaya po ako sa aking ginagawa dahil ang Panginoon alam ko na pinapatnubayan niya po ako, hindi po niya ako pinababayaan. Ganun pa man na iniiwan ko po yung mga anak kong maliliit, hindi po nagiging hadlang sa akin. Sapagkat hindi nga po kayang bayaran yung pag-ibig na pinadadama sa akin ng Panginoon na sabi nga po niya na sa bawat pagsunod at pagtalima mo anak sa aking kalooban, ano man ang iyong iniwan, ako ang bahala sa iyo, maging ang iyong pamilya, papatnubayan ko. Napakasarap pong damihin sa puso na sa murang edad ko po na alam ko po na ang Panginoon, sa bawat pagsunod ko po sa kalooban niya, alam ko po na hindi ganang akin lamang po. Na alam ko po na bagamat po maraming pagkukulang, subalit sa bawat araw ng pagtupad ko po sa kalooban niya, kahit kailan po wala pong naging kulang sa aking buhay, bagamat di man po kayang tanggapin ng marami, subalit naibsan po yun sapagkat pinadadama po sa akin ng Panginoon kung paano niya ako lingapin sa bawat kalumbayan, sa bawat pagkukulang sa buhay, pinupunan po niya po lahat iyon. Kaya hindi ko po alintana kung ano man po ang sabihin ng marami. Sabi nga po ng mahal na Apo, nag-text po sa akin noong Sabado, "Mapalad ka anak sapagkat nagsusumakit, nagsusumikap ka na
Makasunod ka sa kalooban ng Ama. Huwag kang malumbay. Sapagkat hindi lahat makakadama sa akin. Kaya mapalad ka na tumutupad ka sa kalooban ng Ama. Manalig ka, anak, na lahat ay mapupunan ko kung ano man ang pagkukulang sa iyong buhay. Kaya yun po ang nagiging sandata ko po na sa bawat pagmemensahe po ng mahal na Apo, yun po ang nagiging lakas ng aking kalooban upang mapaglabanan ko pong lahat kung ano man po yung pinagdadaanan ko sa aking buhay. Kaya tayo pong lahat, nawa po madama po natin sa ating buhay ang Panginoon ay tunay na buhay po. Magtiwala lamang po tayo, wala pong imposible. Kaya hanggang dito na lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating mahal na kapatid. Kung tayo po sadyang may pananalig at panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos sa mandakila, ano man ang hilingin, Kanya ipagkakaloob. Katulad nga po ng kanyang tinuran, na umaalis nga po siya ng kanilang tahanan, subalit mayroong batang iniiwanan, subalit hindi niya po alintana yon. Ang inalintana niya po ay makapaglingkod sa dambanang ito. Muli palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid ko, mga alagad, mga kaps, meron lang po akong kaunting katanungan. Doon po sa nakaraan nating anibersaryo, hindi po ba ang pasok natin noon ay araw na ng Martes? Martes po na tayo, Miyerkules, na tayo pumasok. Noong pong araw ng Miyerkules na yon, sa mga kapatid kong mga alagad at mga kaps o mga tagasunod, sino po ang nakapansin sa inyo doon po sa loob ng adoration? Meron pong ubas na sagumpol, di po ba? Ang katanungan ko po ito, sino po sa mga alagad o mga kaps o mga tagasunod ang kumuha o nang hingi sa mga ubas na naroon? Wala. Kung gayon, mga kapatid, napakapalad ko sapagkat ako'y tuwiran ng hingi sa banal na Espiritu na ako'y pagkalooban na kahit ng 3 piraso ng ubas, subalit bago ako pinitas yun, sabi ko sa ating Lolo Pardo, pahingin nyo naman ako kahit 3 piraso lang. Ang ginawa ko po, pumatas ako ng 3. Ama, basbasan nyo po ang 3 pirasong ubas na ito at harinawa po ay magsilbing gamot at galingan sa pananghanaka na aking naramdaman. Kung gayon po, napakapalad ko sapagkat nag-iisa po akong nangahas. Ika nga po nangahas, subalit may pasantabi sa ating Panginoon. Napakapalad ko po. At nung sumunod pong araw, meron po tayong pagpupulong. Kung napinansin nyo rin po, may natirang ubas na mangilan-ngilan na lamang. Nung ako'y pumasok sa adoration, nakita kong muli at muli humingi ako uli ng 3 piraso. At yun, muli pinabasbasan ko sa Banal na Espiritu. At sinabi ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, harino ay magsilbing gamot muli ito sa aking kagaling. Mga kapatid, napakapalad ko po sapagkat mula noon, hindi ko na po ganong naramdaman. Ang panakadakadamay naramdaman sa akin tiyan. At kanina nga po, pumasok ulit po ako. Wala na po akong nakita. Aking pong pinagnilayan, nalubusan, wala na. Marahil ganun din ang aking naramdaman sa aking katawan. Wala na rin. Kaya napakapalad ko sapagkat nag-iisa po ako na nangahas. Pumitas ng hindi ko naman dapat. So balit ako rin po yung hingi naman. At ito po ay napatunayan sa sarili na naging gamot. Maraming salamat po, Divine Mercy. Diyos na buhay na ang pinaglilingkuran. Maraming salamat po. Mga kapatid, ang aking pong tatawagin upang tayo alayan ng isang awit.
Sapagkat ito po'y ika nga hindi kumpleto ang aking pagiging facilitator kung siya po'y hindi mag-aalay ng isang awit sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos damang dakila at sa ating lahat. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay ang ating kapatid na mananghaya po, Pilar. Salamat po, Ama. Purihin ka. Tatlo po kasi kaming nakahilera doon eh. Kaya, salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kasarap po kasing magpuri sa ating Panginoon. At kay sarap niyang pasalamatan sapagkat sa bawat saglit ng ating buhay ay tunay nga pong siya talagang kumikilos. Siya ang ating nadarama. Bago po ang lahat, nais kong batiin yung pong nagbahagi. Mapalad ka anak at damang-dama mo ang hilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi nga po lahat nakadarama, subalit ikaw, tunay ngang damang-dama mo ang buhay na Diyos. Kaya sa atin pong lahat na patuloy na bumabalik sa dakong ito, nawa po kamti nating ganap ang pagpapala ng Diyos na buhay. Para po sa iyo, Ama. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa akin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sa
salamat sa iyo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso mong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat po, Ama. Purihin ka. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang yung pag-inawit. Katotohanan lang po ang nilalaman ng kanyang awitin na dapat lamang po tayo magpasalamat higit sa lahat sa buhay na pahiram sa atin ng ating Panginoon Diyos at sa patuloy niyang pagkakaloob ng iba yung lakas at kalusugan ng ating pangatawan. Maraming salamat pong muli. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong magbabahagi. Siya po, ayon po sa kanyang pagkukwento, siya raw po ay tinaningan na ng isang doktor na ika nga po, nung nakaraang buwan lang mga kanyang ang magiging buhay. Subalit ngayon po ay petsa at rest na po, siya ay buhay na buhay po rin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Akin pong lalapitan ng ating kapatid na Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Hindi po ako makapagsalita kasi siguro sa kagalakan ng aking puso at bakit andito na po ako. Andito na naman sa inyong harapan. Siya nga po pala, ako po ay bumabati sa ating mga alagad, kay Mami Beth, kay Mami Mirna. Sa lahat po, wala na pong i-mention, lahat po tayo. Wala po akong masabi kasi nga po may sakit nga ako eh. Pero simula po nang ako ay mapadpad sa dako na ito, inangkin ko na po yung karamdaman na yon. Bagamat nalulungkot po ako minsan, pero sa Diyos ko po lahat, inaalay ang lahat. Na ano man ang mangyari sa akin, tanggap ko na po ngayon dahil
nabuksan na po ang aking puso at isipan. At unang-una po sa lahat, sa ating pong kinalugdan, sa ating mahal na Apo Kunching, sa loob po ng ilang araw na wala tayong gawain, may sakit po ako. Kasi hindi ko po siya nakikita. Talaga pong pagbangon ko sa umaga, bakit ba walang gawain? Bakit ba nagkaroon pa ng undas? Yan po ang tinatanong ko sa sarili ko. Pero talaga pong wala pong sidla ng aking kaligayahan dahil sa kabila po ng aking karamdaman na sinasabi ng aking pamilya, ito pa rin po ako na laging lumalaban. At unang-una nga po, nagpapasalamat ako na may mga naakay po ako dito katulad po ng aking ama. Kami po ay mga talagang walang panahon sa Panginoon. Pero ngayon, andito po kami. Talaga pong tinanggap namin yung aming mga pagkakamali sa buhay, kapalaluan sa buhay, mayabang, may pera. Pero napakaganda po nung nakarating sa dako na ito, natanggap yung katotohanan kung sino ka at kung saan ka dapat lumugal sa buhay mo. Tanggapin mo ang pagkakamali mo, magpatawad sa kapwa mo. Napakasaya po ng aking sarili sapagkat kung wala po ako dito, hindi ko na po alam kung saan ako naroon ngayon. Napakarami pong salamat, marami pong mga tao na andyan po sila na laging sinasabi, wala ka naman sakit. Kaya sabi nga po ay sa ating Panginoon walang imposible. Hindi po ako maalam magdasal pero ngayon nagdadasal na po ako. Nagpapasalamat ako kung ano mang meron ako ngayon. At una po sa lahat, kahit po ako ay naririto, hindi po ako talaga nagsasawa na magdasal na. Bakit nagdadasal ka pa? Bakit pumupunta ka pa? Marami pa rin pong tukso. Huwag na daw akong magpakabanal. Hindi po ako nagpapakabanal. Marami pong balakid na dumadating pa rin sa akin pero lumalaban po ako. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po at sana nga po ay kung ano man ang mangyari sa akin ay ang Panginoon lang po natin ang siyang nakakaalam. Salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Buhay na buhay po ang ating kapatid sa kabila ng kanyang taning. Nung nakaraang buwan siya po'y tinaningan na hanggang doon lang daw po siya. Subalit sino po ang mag-aakalang sa atin na siya may cancer. Cancer po ang kanyang at may taning daw po ang kanyang buhay. Subalit ngayon, tingnan niyo po, bukod siya maganda, gumaganda pa rin ang katawan. Sa galak ko nga po kanina, kami po mga alagad, may naramdaman din po kaming kagalakan sa bawat isa. Nasabi ko nga po sa kanya, kapatid, absuelto ka na, nakaraan na yung sinabing October, na ang taning niya po ng buhay niya hanggang October lamang. Sa galak ko po, nahingan ko po siya ng maglugaw ka kahit lang lugaw munggo. Palakpan po natin ng Diyos na buhay. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na ang ating mahal na guro ng choir. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Buhay ang Diyos. Diyos ko, talagang pagka nakapagtagumpay kayo, talagang pero talagang ang dadaanan may butas ng karayom. Hindi ko nga alam paano nga ba, pero teka lang. Kung minsan po sinasabi ko sa sarili ko, siguro makapal talaga ang mukha ko. Pero hindi po pala kapal ng mukha ang dapat na ipanlaban sa mga pagsubok, kundi dapat ang ipanlalaban mo ang ating Panginoon. Napakadami ko pong talagang pinagdadaanan sa aking buhay. Itinakda ko po yung araw na ito. Talagang itinakda ko po yung araw na ito, inagahan ko yung pagpasok. Kasi gusto ko po makakainig ang Apo Kunching. Gusto ko po talagang makipag-usap sa kanya. At
niloob naman ng Panginoon na makausap ko siya. At sabi nga, ang plano ng tao ay plano ng tao. Pero ang plano ng Diyos, yun ang hindi mo alam. Kaya, sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi ito, marahil ang iba ay nakukulitan na sa inyo. Pag sinasabi ko na, nasaan na kaya ako kung hindi ako napunta rito? Yun po lagi ko sinasabi. Nasaan ako kung hindi ako napunta rito? Kaya kung paano naman inilalabang ko kung ano yung tinanggap ng puso ko. Tao lamang tayo, hindi maaring sabihin natin na hindi tayo nasasaktan. Yung bilang damdamin mo bilang tao, dahil tao ka. Subalit, kapag ang pinaghari mo, yung tunay na tinanggap mo sa puso mo, panalo ka. Salamat sa Panginoon at batid ko na napagtagumpayan ang pagsubok. Butas ba ng karayom ang pinagdaanan ko? Subalit may galak ako, galak sa puso ko. Pagtitibay, kumbaga sa bahagi ng pagtitibay ko. Kung paano nga, nung bago ako makarating dito, ang dami kong pinagdaanan, sunod-sunod. Hindi sa ating paglilingkod, puro kagalakan. Yan po ang katotohanan. Sapagkat kuminsan, mas marami yung pagsubok na pagdaraanan natin. Subalit, sabi nga, sadyang buhay ang Diyos, hindi Kanya talagang pababayaan. Kapag inihain mo yung puso mo sa Kanya, nakita niya kung ano yung katotohanan sa puso mo, kikilos at kikilos ang banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga lahat ng pinagdaanan ko. Salamat sa mahal na Apo Kunching. Sabi nga, nasaan nga ba ako kung hindi ako naakay sa dako na ito? At iyan po ay paulit-ulit na sasabihin ko na hindi ako magsasawa. Buhay ang Diyos na kumilos sa aking buhay. Nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Na tuwing nang kumakanta ako, kung ano yung nilalaman ng puso ko, yun ang sinasabi ng awit ko. Kaya, Panginoon, para sa iyo ang awit ko na ito. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Jesus, buhay ka ngang totoo sa mga pagpapala mo. Kahanga-hanga ka, O Kristo. Salamat po sa'yo. Jesus, buhay ka ngang totoo. Pagkilos mo'y tapat at totoo. Katotohanan, nilirip ang puso ko. At dooy nasilayan, ikaw Ama ko. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Sa awit ko'y hirap ang tinig ko, pagkat ang awit ko'y mababang ang totoo.
kung paano di katapat ng tinig ko ang awit kong may kababaang totoo. Bakit ito'y minaging dapat ng ama ko? Kababaan nitong awit ko, pagkat ang nasa ng Diyos Ama ko, maging mababa ang puso nating totoo. Ang mataas, ibababa niya. Ang nagpapakumbabay, itataas niya. Sinong magwawalay kung puso may kababaan at paghahariin nga ang Espiritu niya. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Sa araw na ito'y itinakda ng Ama ko, bawat sakit nitong puso ko'y tinik na nakatara, bunuting isa-isa ito at dooy pawalan ng totoo. Itataas ko ang tinig mo upang dooy umangkop sa awit mo. Itataas ko ang tinig mo upang sa pagpupuri pumaimbulong ito. Salamat, 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 O Diyos Ama. Salamat, salamat sa pagpapalaya mo, O Diyos Ama ko. Ang pagtitibay ko'y di mula sa katauhan ko, kundi sa iyong Espiritu. Ang buhay ko'y naalay sa'yo, anong mang oras, araw, bawiin man ito. Salamat sa iyong dakilang ako. Salamat, salamat sa iyo. Pagdakangay, laway ay nalunok ko bilang pagpapatunay na anumang oras maaring higitin ang buhay ko, maging sa pag-awit ko, buhay ko'y maaring bawiing totoo. Subalit sa kadakilaan mo, Ama ko, di nga gagawin ito. Kung paano ang pagsubok ko, pagpapalaya'y pinagkaloob ng Ama ko. Salamat sa iyo, Diyos Ama, Anak at Espiritu, pagkat buhay, buhay kang totoo. Pagtitibay ko'y mula nga sa iyo, pagtanggap sa bawat kaganapan sa buhay ko. Ang lahat ay pinahintulutan mo upang subukin nga
kung nasan ka sa puso ko. O Diyos Ama ko, naghari ay ikaw sa puso ko. O Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mahal na Apo Kunching, na ginamit kung bakit nga ako'y nabuksan, sa Diyos amay nakakilala, bagamat hindi pa tuwirang ganap na ganap, sapagkat wala naman pong ganap, wala naman pong banal, kundi lahat tayo ay nagsusumikap maging at makasunod sa nasa ng ating Panginoon. Nais ko pong awitin, kasama ng kapatid na Mirna, ang awiting ipaglalabang ko. Alam niyo po, na-miss ko po itong kapatid ko na to Kasi po sabi ko, bakit kaya kung kailan anniversary hindi ko narinig yung boses. Kasi po, hindi po ba napapansin nyo? Araw-araw po kumakanta po yan. Kasi nga po, bigla na nga tuwiran, Kasi nga po, ako po natutuwa sa kanya Pag narinig ko po siya na kumakanta, sabi ko, ay, si kapatid ni Mirna, kumakanta na naman. Kasi po, dami kasi Nang siya po ay umalis sa choir, totoo po, nalungkot po ako. Siyempre, bilang kasama, kaisa namin, nabawasan kami, masaya kami, sama-sama kami na nagpupuri sa Panginoon. Nang mawala, basta po may nawalang isa, nalulungkot na po ako. Lumbay na po yung nararamdaman ko kasi pakiramdam ko hindi kami kompleto. Ang totoo po niyan, hindi naman po boses niya ang hinahanap ko doon sa choir, kundi yung presensya niya bilang kami ay magkakasama. Nang siya po ay umalis, nalumbay po ako. Subalit nakita ko po yung araw-araw kumakanta. Bakit po? Kasi po, doon siya nagbabayad. Dahil umalis nga po siya sa choir, hindi niya nagagampanan yung ibinigay ng Panginoon sa kanya sa araw-araw na nagpupuri. Kaya ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pag-awit niya araw-araw, ginagawa niya ron bilang pagbabayad doon sa gampanin na naiwan niya. Alam niyo po ba na Thank you, Lord. ako po pag po kumakanta siya, bagamat araw-araw po yung, si kapatid na Mirna kumakanta ulit. Natutuwa po ako. Dahil sabi ko nga, nahiya nga po ako sa Panginoon Sabi ko, ako nga, may tinig nga ako maganda pero hindi naman ako kumakanta araw-araw. Pagka po ako'y napasukan ng hindi mabuti, ibig ko pong sabihin, halimbawa, medyo may hinanakit ako, paano naman po ako titindig din at magpupuri sa Diyos, may hinanakit nga po ako. Di po ba? Wala pong kabuluhan yung awit kong pagpupuri. Yes, kasi Lord. po, marumi puso ko. Kaya ang ginagawa ko, nagtatago po ako doon sa Opel's Eatery. Kaya ako po, natutuwa sa kanya, sapagkat sa ginagawa niyang pagkanta araw-araw, sabi ko nga kala Tita Seni, kasi kumakanta siya araw-araw dahil nagbabayad siya doon sa gampanin na naiwan niya. Sa pamamagitan ng pag-awit niya araw-araw, napapupurihan ang Panginoon. Hindi Amen, man Lord. kasama ng mga kasamang koro. Kaya, pag tumitindig dito at umaawit, ang ating pong namnamin, yung nilalaman ng awit, at huwag po yung boses. Kung ano man po ang boses, hindi po yon. Hindi po dapat yung tignan na, ang ganda ng boses niya, ang pangit ng boses niya, ganun. Hindi po yon. Kundi yung nilalaman, dahil may nilalaman po yan, may mensahe kung bakit niya inawit yon. Kaya sabi ko nga, muli, bago kami umawit, nais kong pasalamatan ang lahat ng aking mga kasamang choir, ang kapatid na Alan bilang aking katuwang, ayan silang lahat, ang aking mga kasamang alagad, Mami Beth, Madam, alam na po niya yung kung ano yun. Salamat po sa inyo, sa aking kapatid na Mirna, sa aking mother of the house, sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Sama-sama po tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya.
sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin ko ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Salamat, mahal na guro. Salamat po. Maraming salamat po mga mahal na kapatid. Tsaka magandang awit. Tita Glo, sabi binanggit mo kanina, umasa ka hindi namin pagsasawaan ang mga katagang kung hindi ka napunta sa dakong ito, nasaan ka na kaya ngayon? Sapagkat sa katotohanan lamang po, ang lahat ng nadadako sa dakong ito, nagiging katanungan din po sa bawat isa. Isa na po ako ron. Kung hindi po ako nadako sa banal na dambana, alam ko po kung nasaan ako. Marahil po, ako yung Kristo na walang krus. Saan po ba matatagpuan ang Kristong walang krus? Hindi po ba sa sabungan? Marahil kung hindi ko po natutunan ng dakong ito, mananatili ako ron. Subalit ngayon, sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoon Diyos, ako'y narito at dumadalo sa banal na gawain. At ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isa po ito sa mga alagad na pinanghuhugutan ko ng buhay pananampalataya, ang ating kapatid na Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama.
muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng iyong kabuntihan at kagandahang loob sa bawat araw na patuloy naming nadarama na kailanman ay di ka lumilisan sa dako mong banal na iyong tipanan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, kami na bahaginan at patuloy nagmimithi na kay paglingkuran ng buong katapatan. Nawa po ang mga anak niyong tinawagan sa dakong ito ay ganap makadama, makatanggap at makatalima sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Nakakatats naman po yung awit ng mga kapatid ko, mula pa kay kapatid na Pilar hanggang sa dalawang kapatid na umawit. Alam niyo po, isa po yan sa pinakapaborito po naming awit na pagpupuri sa ating Panginoon na sa pamamagitan po ng ata sa ating Mami Beth. Sabi ko sa kanya, binubulong ko sa kanya, ano pa ang hihingin mo? Lumisan ka man sa sanlibutan, hindi ka na makakalimutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, habang nagbabahagi ang anak ni kapatid na Lando, sadyang napakadakila ng ating Panginoon. Totoo po yun. Sa pagpasok po ng ika-14 na taong dito sa dakong ito, na pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching, mayroon po siyang nirigalo sa aking buhay na higit kong pong naramdaman na napakagaan. Parang isiniksik sa isip at sa puso ko ng ating Panginoon na anak, ngayon kilala nyo na akong lubos, kaya ang pagtupad nyo ay hindi na kailangang stress, kundi kung paano ko kayo gagamitin, doon lang kayo tutupad. Buhay po ba ang Diyos? So ibig sabihin, wala na siguro magrereklamo, ano po? Wala na magrereklamo na mahirap, sapagkat siya na mismo ang nagturan na kung paano kanyang gagamitin, doon ka lang gagalaw. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Sadya pong napakadakilan ating Panginoon sa 3 araw po namin bakasyon. Tama po yung sabi ng aking kapatid, bakit walang gawain? Totoo po yun, hinanap po ng aming katawan. Sapagkat ang ginawa ko po, sa 3 araw na yun, syempre po kami mga alagad, araw-araw nyo pong nakikita dito. At kapag linggo, sinasamantala lang po yung pagkakataon kung mayroon dapat tugunan, dapat gampanin. Subalit yung 3 araw na yon, talaga pong hiningi ko sa Diyos na ibigay niya po ako bilang pagkatao upang makatupad po ako sa gawaing pantao. Unang araw po ng aking bakasyon, naka-mindset na po nung gabi. Sabi ko, Ama, bukas ay ito ay yung aking gagawin. Aayusin ko na. Bilang tao po, na pinahintulot ng ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay organized po siya eh. Ayaw po niya ng trabahong labo-labo. Simula na ako natuntong sa dakong ito, isa po yun sa mga tinuro ng ating Panginoon sa aking kaisipan, sa aking kalooban, at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching kung paano po i-organize ang mga bagay-bagay na hindi magiging stress sa isip at sa puso mo. So, gabi pa lang, isinaayos ko na po. Siyempre po, yung paglalaba, sabi ko po, buntis na po yung aking yaya. At dinadama ko po siya bilang isang sasambahay at ako po yung amo, inilagay ko po yung sarili ko sa kanya. Na sabi ko, Yaya, bukas, maglalaba tayong dalawa. Ako ang magbabanlaw, ikaw magtitimba, mas magaan ang sayo. Ako ang magbabanlaw at ako ang magbababad. Ganun po usapan namin dalawa. Eto na po, sabi ko, ganun po talaga pala ang Panginoon. Kailangan mo ilagay mo ang sarili mo sa pinakamababa para madama mo ang kapwa mo na pinakamaliit. Buhay po ba ang Diyos? At nung oras na po na kami ay naglalaba, sabi po niya sa akin, ate, sabi niya, mapapagalitan po ako ni Tita Pearl. Sabi niya, bawal na po sa inyo maglaban ng todo-todo. Hindi, huwag kang maingay, tulog pa yon. Sabi ko sa kanya, gusto kong gampanin, kung ano yung gusto kong gampanin sa araw na to. Sabi ko sa kanya, tingnan mo yung mga damit namin. Ay, pagkatawa na po, tingnan mo yung mga damit namin. Inanuhan na po siya. Tingnan mo yung mga damit namin, yung puti namin, makutim na, ganito, ganyan, po. Taong-tao. Subalit sa kabila po ng ganong pananalita, naroon pa rin po yung pagmamahal. Yaya, kaya kita tutulungan, gusto kitang turuan, At nang oras na po na naasi-ayos na lahat, nagbabanlaw na po kami, siya ang nagtitimba, pinagmamasdan niya ako. So yung oras na yon, dinama ko ang sarili ko, ako yung alipin, at siya yung amo ko. Tinitimbaan niya ako, nagbabanlaw ako. Habang nagbabanlaw ako, nagdadasal ako. Sabi ko, Ama,
Yamang ibinigay mo ako bilang pagkatao, tulungan mo po ako na pagtagumpayan ito. Napakarami po. 1 linggo po naming damit. At syempre po, dahil dalawa kayo maglalaba, tinanggal ko lahat kortina, kobre kama, lahat po. Sabi ko sa kanya, Yaya, sapagkat kung ikaw lang ang gagawa nito, maghapon hindi ka patapos. Ngayon, bibigyan natin ng takda na oras upang matapos tayo. Dudulog tayo sa Diyos, kailangan matapos tayo sa ganitong oras. Hahabulin natin yung init ng araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, buhay ang Panginoon. Sapagkat, nung oras na gumagawa po kami, binigyan po niya ako ng lakas. Subalit pagkatapos po nun, naramdaman ko na ang pagal na katawan. Bakit ko po ito binahagi? Ganun po pala. Kapag ikaw ay tuwirang dumadama sa kalooban ng ating Panginoon na ginagamit ka niya, hindi mo maaaring ubusin ang oras mo bilang taong tao na sa oras na yun ay sa tao lang at wala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Natapos po kami, bandang 10:00 tapos na kami. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako pagod. Sabi ko sa kanya, ano po, bilang tao, hindi pa ako pagod. Isa lang mo ang mga bedsheets. At yung, ate, anong oras na po natatapos? Nag-react na po si kapatid na Pearl. Sabi niya sa akin, sige, abusuhin mo ang sarili mo. Bahala ka. Nakikita ka ng Diyos. Sabi niya sa akin, ano po? Alam niyo po, yung pagsampit niya po na yon, natakot ako bilang pagkatao. At nung oras na yon, ipinilit ko man sa yaya ko, hindi na siya tumalima dahil inaalala ko, purihin, dakilan ating Panginoon. Ganun po pala. Kailangan minsan, huwag ang sarili mo ang pairalin mo. Kapag inaalala ka ng kapwa mo na alam mong mas maliit pa sa'yo, sumunod ka. Dahil yun ay isang uri ng pagmamahal na mula sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit po? Inaalala po niya ako na baka ako mapuruhan. Alam po niya nagkasakit ako before dahil doon sa sobrang trabaho. At salamat sa Ama, sapagkat doon ko po napagtanto, hindi ko na pala kaya. Pagkatapos ko nagampanan lahat, naramdaman ko ang pagal na aking katawan, hindi ako makatayo. Ano po? Doon ko po pinakita, nasabi ko, Yaya, wala, hindi na talaga pwede yung kalahati ng aking katawan. At ito talaga ay para sa Diyos na lang. Sabi ko po sa kanya, ano po, sa yaya ko, para sa Diyos na lang ang katawan ko. At pinakita niya sa akin na hindi ko na pwedeng balikan ang mundo ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang pagtalibas sa ating Panginoon. Alam niyo po, salamat sa Ama, sabi ng mga kapatid ko, paano kaya kung wala isang apo kunching na ginamit at wala yung dakong ito na kami naakay? Ganon din ang sinabi ni Guro. Totoo po yun. Maaabuso po namin yung aming sarili sa pangmundo na gawain na akala namin yun ay kalooban pa ng ating Panginoon. Yun pala'y hindi na, kundi kalooban ko bilang pagkatao. At nung araw na yon, nasyahan ako. Bukod sa aking ginampanan, nakita ko maganda yung umpisa ng yung laba, yung naging ng laba, ano po. Tao pa rin po, ano po. Subalit nung hapon mo na yon, nung gabi, sabi ko kay kapatid na Pearl, nakaka-boring pala. Pag natapos mo na yung gampanin mo bilang tao at wala kang gagampanan para sa Diyos, sobrang naiinip ka sa paglipas ng oras. At naiinip ka sa paglipas ng araw. Buhay pa ba ang Diyos? Naramdaman niyo po ba ito? Totoo po yun. Naramdaman po namin. Naroon mo, hindi po kami lumabas ng bahay. At nung undas po na yun, hindi rin kami lumabas dahil ados na po kami pumunta lumihis po kami sa dami ng tao. Sabi ko sa kanya, ngayon, muling pinadama ng Ama na sobra siyang mahalaga. Napakahalaga ng ating Panginoon na kapag ikaw ay pinadamhan na niya ng tunay na pagmamahal, kung paano kanya minamahal araw-araw, wala nang dahilan para tumalikod ka sa Kanya. Kundi bawat araw ay magpapadama pa rin siya sa puso mo para hanap-hanapin mo siya at sa pagganap mo araw-araw ng para sa Kanyang kalooban, yun ay magiging tatak na ng buhay mo na hindi ka na mabubuhay nang wala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hanggang pagkatapos, kahapon, dahil nagkatuwaan po kami, napumunta na kami ng sementeryo. Tapos yun, tinawagan si kapatid na Marie, banding naman tayo, punta naman tayo sa SM. Sabi na po namin, alam niyo po, naramdaman ng kunting galak, sapagkat isang tulog na lang, gampanin na uli. Amen po ba yun? Sa madaling salita mga kapatid, huwag po nating sayangin yung panawagan ng ating Diyos. Kagaya po namin bilang mga alagad,
sa maglalabing-4 na taon ng gawaing ito, higit kong naramdaman ang kagaanan. Kagaanan sa lahat ng bagay, na kapag ang Diyos ang tumupad para sa sarili mo, wala ka nang alalahanin na iisipin mo paano to. Kundi instant, ibibigay sa iyo ng Diyos kung paano ka tutupad para sa Kanya sapagkat alam mo na Siya ang pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung paanyaya ng ating Panginoon. Hindi lang po kami ang may karapatan. Maging kayo po, bakit kayo naririto? Sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung paano po siya naging instrumento ng ating Panginoon, tuwirang ginagamit na mula sa ating Panginoon, tuwirang inihasik ang mga aral na mula sa ating Panginoon, huwag niyo pong ibaliwala ang lahat ng naririnig niyo po na magandang balita ng ating Panginoon. Sapagkat bawat araw po, ang bawat kaukulang salita na ito, ng mga balita na ito, ng mga aral na ito, ay mahuhugot niyo po sa pang-araw-araw niyong buhay upang hindi na po tayo alis sa kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Mithiin niyo po kung paano po kami nagmimithi, nagsusumika pa rin po na maging kalugod-lugod sa pananaw ng ating Panginoon upang sa gayon po tayong lahat na pumaparito sa dakong ito, hindi lang po kami nakakaramdam ng gaan, kundi higit po kayo, mas magaan po kayo makakadama. Sapagkat alam po namin sa inyong upuan, gagalaw ang pagkampay ng kamay ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching. Mayroon po kayong mararamdaman na kakaiba sa inyong katawan. May maririnig po kayo, mananahan sa inyong puso, mas magaan po ang gampanin nyo kumpara sa amin. Amen po ba yun? Sapagkat anytime gustuhin nyo, makakaparito kayo. Anytime gusto nyo tumupad kayo, pwede kayo. Kami po, mayroon po kaming alituntunin na sinusunod sa kalooban ng ating Panginoon upang manatili po kami doon sa magandang appraisal na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, idulog niyo po kaming lahat, mga tagasunod, mga pasyente, idulog niyo po kaming lahat na naglilingkod, hindi lang sa dakong ito, lahat po ng tagapaglingkod sa ating Panginoon upang kaming lahat po naway makapagtagumpay sa takdang panahon ng buhay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Inangayahan po tumayo ang lahat.